Kasunod po ng walang tigil na bangayan sa Senado, ginamit na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kapangyarihan na magpatawag ng isang special session. Dito inaasahang dadalo ang mga kongresista at senador para maplansya ang mga nakabingbing panukala. At live mula sa Senado, may Express Report si Merrimon Reyes. Merrimon, naka-recess ngayon itong kongreso pero nagpatawag ng special session ang Pangulo. Bakit daw? Ruth, kinakailangan na raw ng agarang pagkilos ng Kongreso sa mahahalagang panukalang batas at mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Sa inilabas na Proclamation 1318 ngayong araw, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na pagtuunan ng pansin ang mga mahahalagang panukala na malapit ng maisakatuparan sa lehislatura. Kabilang na dyan ang agarang pag-aksyon sa pangangailangan ng tulong ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, tiyakin ang suporta sa edukasyon, mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen, mga masustansyang pagkain para sa mga bata, at mas matibay na proteksyon para sa vulnerable sector. Layunin din daw ng special session na bigyang daan ang Commission on Appointments na aksyonan ng pagkakatalaga sa mga miyembro ng gabinete, militar at foreign service nang naaayon sa batas. Matatandaang naantala ang ilang trabaho ng Senado dahil sa Senate gridlock. Nauna namang sinabi ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya sakaling magkaroon ng special session sa Senado para talakayin ang ilang nakabinbing panukalang batas. Sa ipinalabas na livestream ng Jesus is Lord Church Worldwide nitong linggo, iginiit ni Villanueva na hindi ito ang panahon para magkampihan lalo't sunod-sunod ang isyu at problema ang kinakaharap ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Villanueva. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Ruth, ayon naman kay Senate Majority Leader Senator Mig Zubiri, handa ang mayoryang dumalo sa special session at gawin ang kanilang mandato. Dagdag din ni Senator Erwin Tulfo, sila raw ay papasok at magtatrabaho ng walang delay at walang drama. Kabilang daw kasi sa mga nakabimbing panukala ay ang Filipino citizenship ng 2 atleta, pati ang kumpirmasyon ng promosyon ng mga paretirong general. Dagdag pa ni Tulfo, mayroon na rin daw siyang kinakausap na isang babae at isang lalaki na pwede raw mabigyang daan ang pagkakaroon ng decisive majority. Sabi naman sa isang post online ni Senator Ping Lacson, dahil sa pagpapatawag ng special session na ito, sana raw ang Delulo pa more maging Delulo no more dahil 12 na raw ang bilang ng new majority na maituturong na quorum. Ruth, batay sa 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo na magpatawag ng special session sa Kongreso. Itinakda ng Pangulo ang special session ngayong June 17 kung saan inaasahang dadalo ang mga senador at kongresista. Ruth. Merrimon, naalala ko lang unang sinabi kasi ng Malacanang na magpapatawag ng special session ng Pangulo kung magkaayos na o magkabati. Dapat magkabati daw muna itong mga senador. Tingin mo ba nangyari na yan? May binabangit na. Ito, number 30 na. Ito posible at least confirm na nagsabi na si Senator Villanueva na dadalo. Mukhang maaayos na rin kaya yung nakabinbin na usapin tungkol sa liderato ng Senado, yung Senate, yung paghalal sa Senate President. Ruth, sa ngayon, ang may nagsasalita pa lang tungkol dyan ay mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Puwera na lamang kay Senator Joel Villanueva mula sa minority na sinasabing pupunta nga raw siya kung sakali magpatawag ng special session. Pero natanong natin tungkol dyan si Senator Kiko Pangilinan at sinasabi 12 na raw sila sa Majority Bloc, so nabubuo na yung quorum. So kung madadagdag pa yung pag-attend ni Senator Joel Villanueva, though wala pang commitment na aanib na siya sa majority block, lalong sapat na raw ito para makapag-convene ang Senado ng sesyon nila sa Wednesday kahit pa hindi umattend yung ilang miyembro ng Senate Minority Block. Sa ngayon, sinusubukan pa natin makakuha ng ibang reaksyon at komento, lalong-lalo na mula kay Senator Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin na siya raw ang legal at ang moral na Senate President. Sabi ni Senator Ping Lacson, handa na rin daw ang majority block sa kahit na anong pwedeng mangyari, kabilang na rin dyan yung pagkukontest sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa special session. Ruth. Merrimon, isa rin doon sa nakalista doon sa mga gustong talakayin ng Pangulo na panukala, itong anti-political dynasty bill na nakapasa na doon sa Kamara. Anong estado dyan, anong status nito dyan sa Senado?
So far, Ruth, yun nga, hindi pa natin nakikita yung pagrolyo nito, lalo-lalo na sa third reading at saka yung final approval nito, yung huling pagpuputuhan din ng mga senador. Kaya sinasabi nila, crucial daw talagang magkaroon ng special session kung sakaling ang magkakaroon para ma-address itong mga nakabite na mga panukala. Kabilang na rin dyan yung paghihintay din natin sa paglakad ng mga komite, yung mga pagdinig nito, kabilang din ang Blue Ribbon Committee na yung panig ng minority bloc ni Senator Alan Peter Cayetano na sinasabing may gagawin pang hiwalay na pagdinig. Samantalang naglabas na ng statement kanina lamang ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo na hindi ito legal dahil ang committee ngayon ng Blue Ribbon, siya ang may hawak, bakante yung mga posisyon nito. So yung majority bloc na nanunungkulan sa mga committee ito, sila ang may hawak ng bola. Pero yun nga malalaman natin ang lahat talaga, Ruth, sa pagdadalo ng mga senador sa paparating na special session, lalong-lalo na itong manggagaling sa minority bloc para ma-address itong mga nakabitin. Ruth. Yan po ang ulat ni Merriman Reyes mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.